Mateo, 13 kabanata. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Anupat lumulan siya sa isang daong at naupo, at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga, ang ilay tig 100 at ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. At ang may mga pakinig ay makinig. At nagsilipat ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sinumang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sinumang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga. Sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isayas na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang para ay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang para ay hindi ninyo mamamalas, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling mga balik loob, at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nangakakakita at ang iyong mga tainga sapagkat nangakakarinig. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yao'y nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito, at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo, at inyong pagbibigkisin upang sunugin.
datapwat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa, na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay, at nagiging punong kahoy, anupat nagsisipa roon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga. At kung hindi sa talinghaga, ay hindi niya sila kinakausap, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga. Sasaysayin ko ang mga natatagong bagay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanglibutan. At ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama, at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nagsisigawa ng katampalasanan, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinilan nila sa pampang, at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ng mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa ba ninyo ang lahat sa mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. At sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat iskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Anupat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nangasa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y kinatisuran nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.